So, mga sangkay, medyo seryoso lang po ang ating vlog ngayon dahil nga po ang China nagbitaw po ng matinding warning sa Pilipinas. Hindi ko alam kung napanood nyo na to, mga sangkay, pero gusto kong ilatag sa inyo ngayon. Ano itong mabigat na warning ng China sa Pilipinas na tila baga nangangamoy digmaan? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back. And right now guys, mayroon pong babala ang China sa Pilipinas at gusto kong itong ipaabot sa lahat ng mga taga-subaybay natin, sa lahat ng mga solid sangkay, nang sa ganon, ma-inform po tayo at malaman po natin, makapaghanda po tayo sa anumang posibilidad na mangyayari. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito 1.18 million subscribers na po tayo, mahalagang impormasyon yung ina-upload po natin, kagaya nitong topic natin ngayon. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, ito may papagawa lamang po ako sa inyo. Siyempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page ngayon din. At ito, may papagawa po ako sa inyo. May ginawa po akong sample video at sundan nyo na lamang, okay? Ng actual sa mismong video na to. So habang kayo ay nanonood mga sangkay sa Facebook, okay, sa Facebook, i-check nyo po sa inyo mga cellphone, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas ng video na to. So kung nakita nyo na ang tatlong tuldok na nasa itaas ng video, i-click nyo yan, pindutin nyo, okay? Pag pinindot nyo mga sangkay, kagaya po nitong makikita nyo sa screen, may lalabas po na show more. So pindutin nyo po yung show more, okay? Pagkatapos nun, tapos na. Ganun lamang po kasimple. So, alam nyo mga sangkay, very alarming itong banta ngayon. Warning ng China sa Pilipinas. Di ko alam kung ano itong klaseng warning. Hindi naman po sinabi ng talaga. Sinabi talaga yung eksaktong gusto nilang mangyari. Pero, sa lahat ng babala nila mga sangkay, ito po yung pinakamabigat na babala na nakita ko o nabasa o narinig ko. Dahil ito po yun. Ayon po dito, China binalaan ang Pilipinas na maging handa sa mga posibleng mangyayari. So ito na nga, sinasabi po natin. Maging handa daw po ang Pilipinas. So, ang tanong dito mga sangkay, at any moment ba ang China aatake sa ating bansa? Kasi ayun maging handa daw ang Pilipinas sa posibleng mangyari. Pambira, wag naman po sana, wag naman po sana umabot sa ganun. Pero ito mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Kasi mahalaga itong malaman po nating lahat. Illegal, mapang-udyok, Wait lang, lakasan po natin. Grabe itong banta ngayon ng China. Ang bigat eh. Ito, tingnan natin. Illegal, mapang-udyok, agresibo at mapanlinlang. Ganyan po inilarawan na ating National Security Advisor ang pagbomba na naman ng tubig ng China Coast Guard sa Onay sa May 4 sa West Philippine Sea. Pero gitna ng China, karapatan nila sa teritoryo ang kanilang iginigiit. Okay, so pinaninindigan talaga ng China mga sangkay na ang kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Para sa atin, binubuli po tayo. Para sa kanila naman po, karapatan daw nila. Kahit nasa loob na po yan ng Exclusive Economic Zone or EEZ. Pero, para sa kanila mga sangkay, hindi pang bubuli yun. Karapatan nila yun. At dito mga sangkay, may mabigat po silang binitawang salita. May video pa sila na tila nagwagayway na puting tela ang ating bangka. Nakatutok si Mav Gonzalez. Medyo mahina lang yung tunog mga sangkay, pero pagpasensyahan nyo na. Tinanggal ko na lang yung music background para po mas maintindihan po natin. Ang pagbomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas na ikinasira ng resupply boat na Yunay sa May 4. Tingnan nyo kung gaano na po katindi yung nangyayari sa Pilipinas at China. Sa ating teritoryo.
Ayan na po yung kanilang ginagawa. Bumibigat na po ito ng bumibigat. Gaya nga ng sinabi ko, every time na may gagawin ng China, nagle-level up ng nagle-level up. So, nakakatakot mang isipin mga sangkay, pero ano ba? Papunta na ba tayo sa digmaan? Tinawag ng Pilipinas na panghaharas, sadyang delikado at paglabag na naman sa international law. Sabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nasira ang UNISA May 4 at 3 tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. 'Di ba? Yan na po yung ginagawa ngayon ng China. So, mas matindi na po. Mas mabigat na ang ginagawa nila sa ating mga kababayan na nagbabantay, nagtatrabaho dyan sa ating teritoryo. Pero sa punto de vista ng China, Pilipinas ang nanghihimasok sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. May sarili silang mga video ng pagharang at pag-water cannon sa UNISA May 4. Sa mga inilabas nilang video, hindi ipinakita ang sabayang pagbomba ng tubig na mas nakita sa kuha ng ating mga otoridad. Pero ang isang makikita sa video ng China Coast Guard ay ang pagwawagayway ng puting tela ng isang sakay ng UNISA May 4. Sa bagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, sinabi nitong ang Ito pakinggan nyo mabuti. pagharang sa mga barko ng Pilipinas para makalapit sa Ayungin Shoal ay nararapat anila at legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan ng China. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang panghihimasok at panguudyok at huwag nang pahinain ang kapayapaan at katiwasayan sa South China Sea. Kung magmamatigas daw ang Ayan na. Ito yung mabigat na warning po sa Pilipinas na for the first time, narinig po natin sa kanila. Ito ulitin natin yung part na to. China Sea. Kung magmamatigas daw ang Pilipinas, patuloy raw nagagawa ng mga hakbang ang China para ipagtanggol ang kanilang soberanya sa teritoryo at karapatan at interes sa karagatan. Dapat daw handa ang Pilipinas na pasanin ng anumang kahihinatnan ng mga mangyayari. So, sa marami po nilang binitawan mga sangkay na mga salita, sa Pilipinas, ito na po yung pinakamabigat. The Philippines should be prepared to bear all potential consequences. Sa madaling sabi, mga sangkay, pinaghahanda po tayo o maging handa daw po tayo, sabi ng China. So, ang tanong dito, itong warning nga ba ay isa na pong banta sa mga Pilipino? Banta ng digmaan? Yan po mga sangkay. Yan po yung tanong natin na para sa inyo. Ito na ba yun? Kasi sa marami nilang statement, kagaya ng una, mga sangkay, ang isa sa mabigat po nilang sinabi nakaraan ay huwag daw makipaglaro sa apoy ang Pilipinas at China. Para sa akin, mabigat na yun. But this one, mga sangkay, ito pong pinakabagong warning ng China or statement. Mabigat. Mas mabigat ito mga sangkay dahil nga po pinaghahanda na po tayo sa posibleng mangyayari. So ano yun? Sorpresa bang atakihin ng China ang Pilipinas? At any moment? At ang delikado kasi dito mga sangkay, ay naku, wag naman po sana, no? Wag naman po sana. Kasi ang gusto po natin mangyari na bumangon pa ang Pilipinas mula sa pagkadapa sa kahirapan. Kaya nga po, sinusuportahan po natin yung economic charter change. Pero kung magkakaroon ng digmaan, mabigat to. Hindi ko alam kung hanggang saan po ang kakayanin ng Pilipinas. I know naman na maabilidad ang mga Pilipino. But this time kasi, nasa modern age po tayo. Na hindi na po mano-mano ang labanan. Ngayon, ang labanan mga sangkay, gamit na po yung mga teknolohiya nila. Mga pandigma, kagaya na lamang po ng nuclear war. At yan po ang pinaka nakakatakot. Pag-uusapan po natin yan mga sangkay itong kung ano mangyayari sa mundo kapag nagkaroon ng nuclear war. Pero, ayun na nga mga sangkay, ano sa tingin nyo itong warning ng China? Tingin nyo ba ito na po yung mensahe nila na may paparating na digmaan sa Pilipinas laban sa China?
At kung magkakaroon ng digmaan talaga, gaano ba talaga tayo kahanda? Yung totoo, yung walang halong biro, yung walang halong kayabangan. Pag-isipan niyo po ang inyong komento. Gaano tayo kahanda sa digmaan laban po sa China? Oh my goodness. So, anong inyong mga opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, guys, Sangke Revelation, kung saan nag-upload po tayo dito ng mga mahalagang impormasyon tungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, hanapin niyo po yung Sangke Revelation sa YouTube, tapos i-click niyo yung subscribe at i-click niyo po yung bell, okay? Makikita niyo rin po yan sa screen. Ngayon, yung patapos, i-check niyo na lamang dyan, okay? So, ayun, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Panalangin po natin ang ating bansa.